Una sa lahat, sa pulsa video, motorcycle taxi driver na may backride, ginitgit ng SUV sa EDSA. At tila na nadyang mambangga ang driver ng SUV na yan. Sa presinto ang bagsak. Ang buong detalye ng balitang yan, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Resolusyon sa Kamara na nag-uudyok sa Marcos administration na makipagtulungan sa ICC. Hindi raw layong idiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po tayo dito para idiin ang partikular na tao o grupo. Ang idiin po natin dito ang rule of law. Air Force ng Pilipinas at Amerika magkasamang nagpatrolya sa West Philippine Sea. Isa sa mga surveillance plane ng US Navy na sakyan ng News 5. Grupong Manibela nagbabala na mas mararamdaman bukas ang bagsik ng Tigil Pasada. Pagkatapos ng matinding baha, mga bahay at kabuhayan ng mga taga-Katarman, Northern Samar, nabalot ng makapal na putik at natabunan ng landslide. Ateneo Blue Eagles, kinumpleto na ang Final Four matapos pataubin ng Adamson. Haharapin ng UP Fighting Maroon sa Sabado. At pagtatag World Tour ng SB19 sa Dubai, cancelled na rin. May kaugnayan kaya ito sa posibleng rebranding ng P-Pop Kings? Sa kulungan ng bagsak ng SUV driver na nambangga ng motorsiklo sa EDSA. Tila sinadya umano ang pagbangga dahil siningitan ng motor ang SUV sa gitna ng traffic. Nasa frontline ng balitang yan, Brian Basa. Pasado alas 8 ng umaga nang masapul sa dashcam ang motorcycle taxi rider na ito habang binabagtas ang bahagi ng EDSA southbound sa Mandaluyong. Sa kanyang gilid, kita naman ang isang orange na SUV. Nakabukas pa ang bintana ng nagmamaneho. Ilang saglit pa, biglang kumabig pakaliwa ang SUV at nahagip ang motor. Tumila pa ng rider at ang kanyang pasahero habang ang SUV humarurot lang palayo. Isinugod sa ospital ang mga biktima. Ligtas na ngayon ang rider na kinilalang si Renz Nirol Tesoro at ang kanyang pasaherong nakabenda pa at paika-ikang nagsadya sa presinto. Kwento ni Tesoro, hinahabol na siya ng SUV bago pa ang tagpong kuha sa dashcam. Posibleng naggalit daw ang driver sa kanya nang masingitan niya ito sa gitna ng matinding traffic. Minura pa raw siya ng driver. Time na nakatutok siya sa akin, binaba niya yung window. Yung window niya po. Tapos may narinig na po. Naisip ko, nasabi mo na yung gusto mo. Nasabi mo na yung gusto mo na kala ko diretso nga. May plano po pala siyang kabigin niya. Agad namang naaresto ng mga otoridad ang driver ng SUV na kinilalang si Pedro Magalit. Nasa kustodiya na siya ng Mandaluyong City Police pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Ang kumpanyang angkas, desidido raw magsampa ng reklamo laban kay Magalit. Malinaw raw na sinadya niyang banggain ang kanilang rider. Magkaroon po tayo ng mutual respect for both sides. Yun po talaga napaka-importante kasi yung mga angkas bikers, pati mga ibang bikers, nandiyan po yan na sa daan para magtrabaho at alagaan kanilang pamilya just like everybody else. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nanindigan ng grupong Manibela na magpapatuloy ang tigil pasada nila hanggang Biyernes. Ang babala pa nila, mas mararamdaman bukas ang transport strike. Nasa Frontline balitang yan, Gerard de la Peña. Ibinalandra kanina sa Menjola ng iba't ibang transport group ang kanilang mga jeep bilang patuloy na protesta sa PUV modernization program ng pamahalaan. Pagkatapos ng transport strike ng Piston, ngayon naman nagsimula ang panibagong 3 araw na tigil pasada na pinangunahan naman ng grupong Manibela. Hindi raw kontento ang Manibela sa mga ipinangako sa kanila ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kaugnay ng PUV modernization program. Mismong gobyerno natin ang pumapaboy sa atin. Wala na kaming tiwala sa DOTR at LTFRB. Kinakailangan ng
makinig ang ating Pangulo dito. Sumali din sa protesta ang ilang miyembro ng Pasang Mazda at Akto. Ako'y naglakas loob dito kami, Mr. Malbuena, na kami muna ay pagsamantalang mabigyan ng pansin dito sa ating mga hinaing na para walang best out na magaganap sa ating mga sasakyan. Panawagan nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Mahal na Pangulo, alam ko magaling kayo. May puso kayo sa aming mga maliliit na driver-operator ng jeepney. Ipasura na po natin ang PUV modernization sapagkat ito ay buwad na proyekto ng gobyerno. Huwag po tayong magpadikta kung sino man ang nasa likod ninyo. Nakabantay naman ng mga pulis habang nagsasagawa ng programa ang mga transport group. Ayon sa MMDA, kumpara kahapon, dumoble ngayong araw ang bilang ng mga sumali sa mga kilos protesta kontra PUV modernization. Kasabay ng tigil pasada, nagpadala naman ng mga sasakyan ng MMDA para may masakyan ng libre ang mga apektado ng strike. No need para i-suspend natin ang ating number coding. So far the same, rush hour, same volume of vehicle. Yung ating travel time is almost the same. So walang ganong impact as far as traffic management is concerned. Pero para sa Manibela, naparalisa nila ang pampublikong transportasyon ngayong araw sa dami ng libreng sakay ng gobyerno. Sa kanilang Facebook post, nagbabala pa ang grupo na mas lalo raw mararamdaman bukas ang bagsik ng kanilang transport strike. Nanindigan din ang grupo na magpapatuloy ang kanilang tigil pasada hanggang Biyernes. Sa kabila nito, hindi na rin daw mapipigilan ang PUV modernization program ayon sa Department of Transportation. Sabi nga namin, we are ready to address all this, no? But one very important issue that sabi namin non-negotiable ay yung industry consolidation, no? Because we really need the players to consolidate into cooperative or corporation. Ayon sa Manibela, nakipag-ugnayan na raw sa kanila ang DOTR para muli silang makapag-usap bago ang December 31 deadline kung saan kailangan na mag-consolidate o sumali sa kooperatiba ang mga tsuper. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Natabunan ng landslide at nabalot ng putik ang mga bahay at kabuhayan ng mga taga-Katarman sa Northern Samar. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mag-aalas 4 na ng hapon na makapasok kami sa bayan ng Katarman dito sa Northern Samar. Kahit saan lumingon, puro nagtumba ang mga puno, mga pananim na nalubog sa baha ang makikita. Habang ang mga bahay, kung hindi nabalot ng putik, nagkanda sira-sira naman. Ang iba nga, tuluyang nawalan ng tirahan, gaya ni Nanay Rosita na nadatnan namin nasa kalye. Ang bahay kasi nila, banyo na lamang ang naiwan matapos tangay ng mataas na tubig. Wala kami mapera. Pagkuha ng bahay namin, andun na naanod na. Puro hanap buhay namin dito, puro lang mga gulay. Ngayon, mga ganyan, wala kami natatanim, wala kami makuha mga produkto. Hirap sila makalabas o makahingi ng tulong. Dahil sa kalapit na bayan, makapal na putik, bato, troso at mahabang pila ng mga sasakyang nagpupumilit makalusot ang bubungad. Nag-iwan ng kaliwat ka ng landslide ang mga pag-ulan kaya naman nag-deploy na rin kaagad ng ilang mga backhoe para mapaspasan yung pag-alis ng mga humambalang sa kalsada. Target kasi nila madaanan kahit yung isang lane dahil isa ito sa mga main road patungo sa Katarman kung saan naroon ang kapitolyo ng probinsya. Ang ilan sa mga nakasakay, nilakad na lamang at pinanik ang mga tumabon na lupa. Habang sa ibang lugar, ilang bahay naman ang natabunan. Yung mga galing sa duli, yung mga paninda na natabunan. Yung iba nasa ilalim, yung mga mineral water, tsaka mga suka, toyo, nandyan sa ilalim. Bahay po ba ito? Oo, bahay namin. Sa tala ng Lope de Vega LGU, nasa mahigit 200 ang partially damaged na mga bahay. Habang 7 naman ang hindi na talaga matitirahan dulot ng landslide at matinding baha. Gustuin man daw magbigay ng construction materials sa lokal na pamahalaan, pero tanging food packs lamang daw ang kakayanin ng kakarampot nilang pondo. Ang naging problema kasi doon sa mga supply siguro, kasi transactions, kaya election pa lang. So ang iba walang pondo, limitado yung pondo. Git ng lokal na pamahalaan, sanay na sila sa mga pagbaha at ilang insidente ng landslide, pero wala raw illegal logging sa kanilang lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.
Pinipilit bumangon ng mga negosyante sa Gensan matapos ang malakas na lindol noong Biyernes. Ang ilang mga isla naman takot pa rin pumalaot dahil baka raw magka-tsunami. Nasa frontline balitang yan si Renel Pawid. Balik normal na ang ilang negosyo rito sa General Santos City 5 araw matapos ang magnitude 6.8 na lindol. Tulad ng fruit stand na ito na balik na sa pagtitinda ng durian. Pero may ilan pa ring taga Gensan ang hindi tiyak kung kailan babalik sa hanap buhay. Gaya ng mga mangingisda sa Barangay Bulan na takot pang pumalaot muli dahil sa naranasang lindol nitong Biyernes. Nakita raw ng mangingisdang si Saibi ang hindi pangkaraniwang alon nang mangyari ang pagyanig. Takot talaga dahil baka lumaki ang alon. Wala na kaming mga pagkain dito dahil yan lang ang hanap buhay namin dito. Ang palaot ng kuha ng isda at saka yung hipon. Siyempre walang kita. Gusto yun mang pumalaot, hindi naman alam ni Nanay Eunice kung saan kukuha ng papagawa ng kanyang 2 bangka na nabagsakan ng gumuhong pader. Nasira yung bahay nila, nadaganan yung bangka ko. Wala pong pangpagawa, kay pobre. Sa higit 500 mangingisda sa coastal community ng Bula, kalahati sa kanila takot pang bumalik sa dagat. Dulot din yan ang kumalat na banta ng tsunami. Muli itong pinabulaanan ng FIVOX. Wala pong banta ng tsunami. Kung may tsunami man, 5 minutes after the wind shock, dumating na yung tsunami wave. So normally, aftershocks are 1 degree lower than the wind shock. Wala silang dapat yung katakot kasi kung magkakaroon na ng aftershock, hindi yan aabot sa magnitude 6. Hindi po yun nakapapag-generate din ng tsunami. Bukod sa hanap buhay at pagkain, problema rin sa Fisherman's Village ang paputol-putol na supply ng kuryente. Sa tala ng FIVOX hanggang alas 10 ng umaga kanina, may 116 aftershocks na ang naitala sa buong Southern Mindanao. Mag-aalas 11 naman ng umaga nang yumanig ang magnitude 6.1 na lindol sa timog silangan ng Balut Island sa Sarangani. Wala namang naitalang pinsala sa panibagong lindol. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kapatid, maging maingat sa mga posibleng pagbaha at landslide. Magpapatuloy pa rin ang maulang panahon sa Southern Luzon at Visayas. Epekto pa rin yan ng shear line o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin na nagdudulot ng ulan. Dahil dito, makararanas ng kalat-kalat na ulan ang Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Gayon din ang Aklan, Capiz, Biliran at mga probinsya ng Samar na nakaranas ng matinding baha. Maihinang pagulan naman ang mararanasan sa Batanes, Cagayan, Isabela at Apayao. Pati na rin sa Metro Manila, dulot naman yan ng northeast, monsoon o amihan. May chance ring umulan sa natitirang bahagi ng bansa, bunsod naman ng localized thunderstorms. Nagsanib puwersa ang Pilipinas at Amerika sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Nasakyan pa nga ng News 5 ang isa sa mga surveillance planes ng US Navy. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Magkakasamang nagpatrolya sa Himpapawid ang ilang aircraft ng Philippine Air Force at United States Indo-Pacific Command. Magkakatabi ang mga air asset ng dalawang bansa. Minamanmanan nila ang malawak at tensyonadong West Philippine Sea sa may bahagi ng Northern Luzon. Sa ilang larawan, makikita ang formation sa Himpapawid ng ilang FA-50 fighter aircraft ng Pilipinas at ilang pang fighter jets ng Amerika. Kuha yan kahapon ng umarangkada ang Joint Maritime at Aerial Patrol ng dalawang bansa. Layo nitong palakasin ang kooperasyon sa freedom of navigation at ang hangaring mapanatiling malaya at bukas ang Indo-Pacific region. Gayon din ang patuloy na pag-iit sa soberanya at mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, alinsunod sa international law at sa 2016 arbitral ruling. Ngayong araw nagkaroon ng pagkakataon ng ilang piling miyembro ng media, kabilang ng News 5, na makasakay sa US Navy P-8A surveillance plane na Poseidon. Nakamamangha ang loob ng Poseidon dahil sa moderno nitong mga kagamitan para sa intelligence, surveillance and reconnaissance operations. May kakayahan din daw itong makadetect ng mga submarine. So we've got a combination of advanced electronics that allows us to do our job effectively and efficiently. And to share that information with our allies and partners so that they have a good understanding of what's going on in and around their waters and in and around their country. Meron pa itong pambihirang camera na kaya makapag-record ng high-definition na video kahit pambalayong malayo ito. Ito nga mismo ang uri ng US aircraft na mapapansing paikot-ikot na lumilipad sa Ayungin Shoal at nagmamasid tuwing may resupply mission.
Sa pagsisimula ng joint patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, itong Poseidon aircraft ng US Navy ang magsisilbing mata mula sa himpapawid. Susubaybayan nito ang operasyon ng dalawang magkaalyadong bansa sa gitna na rin ng tumitinding tensyon dahil sa agawan ng teritoryo. Mula Clark Air Base ay lumipad kami patungong West Philippine Sea para mapanood mula sa himpapawid ang isa sa mga aktibidad ng Joint Maritime Patrol. Higit 100 nautical miles o halos 200 kilometro sa kanluran ng Lubang Island sa Quezon Province at hilaga ng mainland Palawan, nagtagpo ang Navy ships ng Pilipinas at Amerika. Pero sa layong hanggang 5 milya, nakita namin ang isang warship ng Navy ng China na tila bumubuntot sa Philippine at US Navy vessels. Namataan din ang isang Chinese surveillance aircraft. Pero ayon sa US Navy, hindi na raw ito bago para sa kanila. Nothing unusual. Both parties on both sides conducted themselves safe and professionally and normally, which is what we are always out here trying to do. The routineness of our operations out here and our patrols are the objective is to normalize activity and normalize interactions with each other. Ayon naman sa Embahada ng Amerika sa Pilipinas, patunay lang ang paglulunsad ng Maritime Cooperative Activity sa lumalakas pang alyansa ng Amerika at Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Susunod, mga resolusyong nag-uudyok sa gobyerno na makipagtulungan sa ICC, tinalakay sa Kamara. Pero hindi raw niyan target idiin si dating Pangulong Duterte. Mga mambabata sa Albania nagsindi ng mga smoke bomb sa loob ng parliament. Bakit kaya? At ilang celebrities na kaibigan ni Catherine Bernardo in-unfollow sa IG sina Daniel Padilla at Andrea Brillantes. Pagbabalik pa ang Frontline Tonight. Wala raw intensyon ng Kamara na idiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng mga resolusyong nag-uudyok sa Marcos administration na makipagtulungan sa ICC kaugnay sa investigasyon sa drug war. Nasa Frontline balitang yan, Myra Enriquez. Sumalang kanina sa House Joint Committee on Justice and Human Rights ang dalawang resolusyong nag-uudyok sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Kaugnay pa rin yan ng mga posibleng crimes against humanity sa ilalim ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umpisa pa lang, nilinaw agad ni House Human Rights Committee Chairman at Manila Representative Benny Abante na walang personalan sa inihaing resolusyon. This resolution is about principles, not personalities. Hindi po tayo dito para idiin ang partikular na tao o grupo. Ang idediin po natin dito ang rule of law. We should be blind to personalities and politics while listening intently to the various legal and factual points that will be raised in the discussions ahead. Isa si Abante sa mga may akda ng resolusyon at bahagi siya ng mayorya ng Kamara. Kasama niyang naghain niya ng miyembro naman ng minorya na si One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Hindi pa muna inaprubahan ang resolusyon dahil nagmosyon ang ilang mambabatas na mag-imbita ng resource speakers gaya ng mga taga-Department of Justice at Korte Suprema para makuha ang kanilang legal na opinyon. Isasabay sa susunod na pagdinig ng komite ang ikatlong parehong resolusyon na inihain naman ni Albay Representative Edsel Lagman. Ayon naman kay Noy PNP Chief at ngayon Senator Ronald Bato de la Rosa, kahit pa maaprubahan ng Kamara ang naturang mga resolusyon, mananatili lang ito sa papel kung hindi papaboran ni Pangulong Bongbong Marcos na dati na aniyang sinabing hindi nito papayagan ng ICC na makialam sa Pilipinas. Giit pa ni De La Rosa, sa Pangulo at hindi sa Kongreso sumusunod ang mga ahensya ng gobyerno. Maging ang ate ni PBBM na si Senator Amy Marcos, hindi pabor na mag-imbestiga ang ICC. Ang laking kahihiyan talaga sa Pilipinas kapag pumasok yung ICC na yan. Kayang papayag-payag ng ganyan. yung ating mga korte, ang tibay-tibay. Pinalaya na si Senator De Lima. Hindi ba katibayan yun na maayos yung korte at talagang umaandar ang judikatura? Maging ang nooy tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Harry Roque, kinuwestiyon ang timing ng resolusyong nag-uudyok sa government agencies na tumulong sa ICC investigation. Well, lumabas na rin ang balita na hindi lang naman si Presidente Duterte ang iimbestigahan, kasama na rin si VP Sara. So parang kung hindi itutuloy ang impeachment para matanggal ang VP Sara,
abay susuportahan naman nilang investigasyon laban sa mga Duterte na posibleng maging dahilan din para magkaroon ng warrant of arrest laban kay BP Sara. Binigyang din ni Roque ang posisyon ni Pangulong Marcos sa issue. Malinaw ang PBBM, walang pagtutulungan dahil walang jurisdiction ang ICC. Pangalawa, huwag i-impeach at walang dahilan para i-impeach ang BP Sara. Bakit ganito ngayon ang mga pangyayari? Parang hindi presidente ang presidente. Ayon naman kay Congressman Lagman na isa sa mga naghain ng resolusyon, pwedeng magbago ang pananaw ni Pangulong Marcos. Palagay ko naman ay ang ating Pangulo ay titingnan yung sentiment ng Kongreso, ng House of Representatives. At sa mundo naman wala naman na cross pwedeng ma-open. Yung mga executive agencies ay pwedeng magpalit ng isip. Kung talagang nakikita nila na tama talaga mag-cooperate ang ating bansa sa investigasyon ng ICC. Wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Binabaan ng Administrasyong Marcos ang target na Gross Domestic Product o GDP ngayong taon. Pero ayon sa isang ekonomista, sapat naman yan para makaahon ng mga negosyo mula sa epekto ng pandemya. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Dagdag na kita sa mga negosyo at maraming trabaho para sa ordinaryong Pilipino. Yan ang pwedeng mangyari kapag lumago ang ekonomiya ng bansa. Sa taya ng economic managers ng Administrasyong Marcos, kayang lumago ang gross domestic product ng bansa ng 6 to 7% ngayong 2023 kumpara sa 7.6% GDP noong nakaraang taon. Ayon sa isang ekonomista, mas mababa man ang target GDP ngayong taon. Sapat na raw ito para tumaas ang kita ng bansa at maiahon na ang mga negosyo mula sa pagkalugi sa pandemya. Ibig sabihin lumalago pa rin. Ayun ang importante. Nag-normalize na kasi wala na tayong large lockdowns. Mas nagiging productive na sila. Marami na anak buhay, maraming kita. So maraming panggastos. Maraming taong umaangat sa kahirapan. Maraming mga businesses, maraming industriya, no, na nagbo-boom. Pero giit ni Rica Fort, para mas ramdam ng ordinaryong Pilipino ang paglago ng ekonomiya, importanteng matugunan pa rin ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Bagay na sinusolusyonan na raw ng pamahalaan. Ayon sa Department of Finance, sa katunayan nagsisimula ng bumaba ang inflation. The Interagency Committee on Inflation and Market Outlook remains vigilant against emerging supply shocks in the market to ensure timely and well-grounded policy recommendations on mitigating inflationary pressures. Para naman makamit ang target GDP, sinabi ng economic managers na makakatulong dito ang mabilis na paggastos ng pondong ibinibigay sa mga ahensya ng gobyerno. The government spending contributed a lot to the downward trend of our GDP growth. Because I guess you did not, the national government agencies, departments did not spend much. So after that, of course, the president is very well on top of all this. We asked all the agencies to do their catch-up plans. Lilikha rin daw ito ng mas maraming trabaho. Mag-hire yan ng maraming tao. Pagka yung mga proyekto, yung kalsada yan, mga tulay, mga airports, bibigay din sila maraming kabuhayan. Yung mga nagsusupply, no? Yung sa private sector, syempre, bibilihan ng mga materyales, di ba? Lahat ng klaseng materyales sa iba-ibang infrastruktura, mula sa semento. Para naman may dagdag na pampondo sa mga proyekto ng gobyerno, pinaplansya na ng economic managers ang mga dagdag buwis, tulad ng value-added tax o VAT sa mga digital services, sweetened beverages at junk food, pati na rin ang excise tax sa single-use plastics. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Nagsindi ng smoke bomb ang mga mambabata sa Albania sa loob ng kanilang parliament. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Elaine Fulgencio. Nasa gitna ng sesyon ng mga mambabata sa Albania para sa pagpasa ng kanilang 2024 budget. Nang biglang magprotesta ang mga taga-oposisyon, pinagpatong-patong nila ang mga upuan. Agad ding humarang mga security personnel. Maya-maya pa, nagsindi ng smoke bomb ang mga congressman. Napuno tuloy ang parliament ng kulay orange, green at pulang usok.
Meron pang nagsindi ng maliit na apoy nang biglang kumalat at muntik nang magdulot ng sunog kaya mabilis nila itong sinabuyan ng tubig. Protesta ito ng Democratic Party members laban sa anila'y pagpapatahimik ng kanilang gobyerno sa oposisyon. Nagkagulo naman sa football stadium na ito sa Brazil dahil yan sa rambulan ng mga fans ng Brazil at Argentina. Namalo ng bato ng mga pulis kaya gumanti naman ng pambabato ang mga football fans. Sumiklab ang gulo sa gitna ng laban ng mga kapunan ng Brazil at Argentina para sa FIFA World Cup 2026 qualifier. Sa huli, natuloy rin ang laro at nanalo ang Argentina. Maglalabing isang araw nang natrap ang 41 construction workers sa loob ng isang bumigay na tunnel sa India. Kaya naman puspusan sa paghuhukay ang mga rescuer. Kumpiyansang mga otoridad na malapit nang mailabas ang mga manggagawa dahil nahukay na nila ang kalahati nito. Nasa maayos naman daw na lagay ang mga natrap na nakakatanggap ng pagkain at inumin. Wala pang inilalabas na detalye ang mga otoridad sa sanhi ng pagguho ng tunnel. Pero madalas yanigin ng lindol, magka-landslide at bahain ang naturang lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Balik sa pugon ang pagluluto ng ilang residente sa Gaza dahil walang kuryente o gasolina. Posible namang makarating na sa kanila ang tulong matapos magkasundo ang Israel at Hamas na pansamantalang tigil putukan. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Tila bumalik sa makalumang panahon ang ilang residente ng Gaza dahil walang kuryente o gasolina. Ang kanilang mga tinapay niluluto sa pugon. Dahil wala ring uling, mga sanga, lumang dyaryo at magazine ang kanilang ginagamit pang siga. Sa pugon na ito na rin nila niluluto ang kanilang ulam. Ayon sa mga residente, kulang na kulang ang supply nila ng pagkain at maiinom. Marami na nga raw ang namamatay sa gutom. Nagkaroon naman ng pag-asa ng magkasundo ng pansamantalang tigil putukan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Qatar, na kabilang sa mga nagsisilbing mediator sa gera, nagkasundo ang dalawang panig na magkaroon ng humanitarian pause para payagang makapasok ang humanitarian convoy at relief aid tulad ng krudo. 4 na araw ang temporary ceasefire. Bukas i-anunsyo kung kailan ito magsisimula. Napagkasunduan din na magpapakawala ng mga bihag. Handa raw palayain ng Hamas ang 50 babae at mga bata. Kapalit niya ng pagpapakawala ng Israel ng nasa 150 bilanggong Palestinian. Pero dahil hindi pa epektibo ang ceasefire, tuloy pa rin ang bakbakan sa ilang lugar sa Gaza. Sa pool sa videong ito kung paanong pinasabog ng mga sundalong Israeli ang tunnel na nadiskubre nila sa ilalim ng Al-Shifa Hospital. Sa gitna ng patuloy na digmaan, personal na nakipagkita si Pope Francis sa mga kaanak ng mga bihag at mga Palestinian na may pamilyang naiipit sa Gaza. Ayon sa Santo Papa, hindi na gera ang nangyayari, kundi terorismo. Hinimok niya ang lahat na patuloy na manalangin para makamit na ang kapayapaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Susunod, amo ng mga pusang tinangkang lasunin ng kanilang kasambahay, desididong magsampa ng kaso. Final 4 ng UAAP Men's Basketball kompleto na matapos tambakan ng Ateneo Blue Eagles ang Adamson Falcons. At pagtatag World Tour ng SB19 sa Dubai, cancelled na rin. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Nagsorry na ang kasambahay na nagtangkang lasunin ang mga alagang pusa ng kanyang amo. Sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo, inamin ng kasambahay na si Christy Radok na tinangka niyang lasunin ang mga pusa gamit ang muriatic acid noong nakaraang linggo. Pero nagawa niya lang daw yan dahil sa sama ng loob sa kanyang among si Gretchen Malalad. Pinagbintangan daw kasi siya ni Malalad na nagnakaw ng mga gamit sa bahay. Hindi rin daw siya binibigyan ng pera pampagamot tuwing nakakagat siya ng mga pusa. Itinanggi naman niya ni Malalad at sinabing itutuloy niya ang kasong animal cruelty laban kay Radok. Ay na lang po, sana po mapapatawad niya ako. Ayun lang po yung hiling ko. Para na lang po sana sa mga anak ko. I feel sorry for your daughters, no? But I need to proceed with this case kasi yung ginawa mo sobrang nakakamatay yun.
Diba? Lason yun. Hindi namin alam kung tinangka mo rin kami lasunin. Diba? Hindi lang yung mga pusa ko. Yung mga animal abusers na katulad mo, they belong in jail. Okay? Take the law seriously. Pasok ang Ateneo Blue Eagles sa Final Four ng UAAP Season 86 Men's Basketball. Tinambakan nila sa playoff match ang Adamson Soaring Falcons sa final score na 70-48. Ito na ang pinakamalaking score margin sa kasaysayan ng UAAP playoffs. Nanguna para sa Ateneo si rookie guard Jared Brown na nakascore ng 20 points. Kasama rin sa Final Four ang UP Fighting Maroons, LaSalle Green Archers at yung NU Bulldogs. Makakalaban ng Ateneo ang UP sa semis opener para makakaharap naman ng LaSalle ang NU. Magtatapatan ng Final Four sa Smart Araneta Coliseum sa Sabado. Showbiz tonight na tayo. Hindi na SB19 kundi Mahalima na raw ang tawag sa P-Pop Kings. Kanselado na rin ang kanilang pagtatag World Tour sa Dubai. Yan at iba pa sa report ni MJ Marfori. Kanselado ang pagtatag World Tour sa Dubai ng P-Pop Kings na SB19 sa Biyernes. Inanunsyo yan mismo ng kanilang bagong talent company na 1Z Entertainment. Sa kanilang Facebook post, nagsorry ang 1Z dahil dito. Wala itong nabanggit na dahilan, pero promise ng 1Z. Magpo-perform pa rin together sina Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin para sa kanilang future activities. Wala naman daw dapat ipag-alala ang mga nakabili ng ticket dahil pwede raw itong i-refund. Una na rin nakansela last week ang dalawa pang concert ng SB19 sa Thailand at Singapore. Wala rin silang ibinigay na detalye tungkol dito. Pero bago yan, matatandang umalis nitong June ang SB19 members sa dati nilang agency na Show BT Entertainment. Self-manage sila ngayon sa ilalim ng binuo nilang kumpanyang 1Z Entertainment. Usap-usapan din ang pag-rebrand umano ng grupo. Matapos mapansin ng kanilang 18 fans na wala ng SB19 sa kanilang Instagram username at bio. Sa isa namang Facebook post, sa idinaos na music festival sa Pasay, tinawag ang SB19 na Mahalima. Shinare yan ng 1Z Entertainment. Wala pang official announcement ang grupo kaugnay nito. All set na sa pagpapatuloy ng kanyang international career, si Pinay Golden Globe nominee Dolly De Leon, matapos na naging strike ng Screen Actors Guild o SAG-AFTRA sa Amerika. Not one, not two, but 3 Hollywood films at isang series ang kabibisihan ni Dolly. I'm so thrilled. I'm so happy that this is happening. And I don't feel like it's happening just to me. I feel like it's happening to all of us. Kasi parang ito na yung chance natin to be, in the world stage. Kwento pa ni Dolly, naghahanda na siya sa kanyang trip at Germany para sa bagong series kasama si Nicole Kidman na 9 Perfect Strangers. Haan ka nga makalabas dito eh. Voting member na rin si Dolly sa Academy Awards. At ang isa sa kanyang ikinakampanya ngayon, ang kanyang Cinemalaya Best Picture na Iti, Mapukpukaw o The Missing. In fact, kasama ito sa listahan ng Variety bilang contender sa prediction nila para sa Oscars. Kaya wish ni Dolly, manominate ito sa Academy. Pero kailangan raw ng funding ng at least 6 million pesos para maipromote ng maayos ang pelikula sa Hollywood. Yun talaga ang pinaka-kailangan talaga namin ng suporta ngayon ng mga tao is to spread the word about Iti Mapukpukaw na manominate for consideration sa Oscars. So, kasi ito na yung chance natin ng Pilipinas na makita tayo kung gaano tayo kagaling. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Patikim pa lang yan sa ating Showbiz Tonight at dyan lang kayo mga kapatid. Abangan, tagisan sa pagpupulot ng mga basura tampok sa kakaibang World Cup sa Tokyo, Japan. At ilang friends ni Catherine Bernardo, in-unfollow na rin si Andrea Brillantes, pati si Daniel Padilla. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight.
sa social media ang ilang kaibigan ni Catherine Bernardo na nag-unfollow raw kina Andrea Brillantes at Daniel Padilla. Napansin ng netizens na hindi na fina-follow ni Loisa Andalio si Andrea sa Instagram. In-unfollow din daw ni Miles Ocampo si Blythe. Si Robbie Domingo naman, parehong in-unfollow sina Andrea at Daniel. Pati nga si Direk Cathy Garcia Molina na naging direktor ng Katniel na issue ring in-unfollow daw si DJ. Pero sagot ni Direk, huwag na siyang idamay dahil hindi niya talaga fina-follow ang aktor sa IG kahit noon pa man. Followers pa rin naman ang isa't isa ang Katniel. Pero sina Catherine at Andrea hindi na nagpa-followan sa IG. Samantalang IG friends naman sina DJ at Andrea. Mainit pa rin ngayon ang chismis na hiwalay na sina Catherine at Daniel dahil daw kay Andrea. Wala pa namang kumpirmasyon sa kahit kanino sa kanila. Heto ang isa pang chika. Naghahanda ng pumasok sa military ang natitirang BTS members. Sa pahayag ng kanilang management na Big Hit Music, sinimulan na ni RM, Jimin, V at Jungkook ang pagproseso sa kanilang military enlistment. Nakiusap din ang Big Hit sa armies na patuloy silang suportahan kahit pa nasa military na sila. Sa latest Weverse post ni JK, ni-reveal niyang next month na siya magsisimula sa kanyang duty. Aminado rin si JK na mabigat ito sa kanyang loob pero pinaggagaan daw ng army ng kanyang pakiramdam. Mamimiss din daw niya ang fans habang nasa military. Mensahe pa ni JK sa mga army, "Don't get sick and stay healthy. I love you." Quote unquote. Nauna nang pumasok sa military service ang 3 pang BTS members na sina Jin, J-Hope at Suga. Sa 2025 naman, inaasahang marireunite ang 7 BTS members. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Wednesday mga kapatid! Para naman sa ating papaong Pampa Good Night, eco-friendly ang isang World Cup sa Tokyo, Japan. Ang mga kalahok nagtagisan sa pagpupulot ng basura. Yan ang tao ng Spogomi World Cup. Japanese word ang Spogomi na ang ibig sabihin ay sport at basura. 21 countries ang sumali. May 90 minutes sila para mamulot ng basura sa Tokyo. May kaakibat na points ang klase ng basurang makokolekta nila. Sa taong ito, ang UK ang may pinakamataas na points kaya sila ang tinanghal na champion. Layo ng World Cup na itaas ang awareness sa pagprotekta sa kalikasan. So, naki-unfollow na rin kayo? Ay, hindi. Ay, hindi. Ay, hindi? Follow ko yung mga yan. Ganun ako kaan. Showbiz talaga ako. Oo. Na-follow ko talaga. Pero check ko mamaya yung sa'yo, Bo. Wala siyang IG to begin with. Yun talaga. Pero Facebook. May Facebook naman ako. Pero pwede mag-follow din sa Facebook eh. So, hahanapin ko pa ngayon. Hindi ko nakalala. Mamaya bago ako matulog, check ko yun sa'yo. Spend ako ng time bago matulog. Tapos ikaw naman yung re-report ko bukas. Ang daming oras, so titingnan ko sino nagka-follow. Okay. Ay, mga kapatid, Johnny, 33 days na lang po. Naku, Pasko na. Buwan na lang. At yan po ang 45 minuto pag-ipas malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangkaso ng balita. Ako po si Mean Los Palos. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.